Good afternoon. So this video is regarding to those who are having issues sa firmware upgrade ng ating mga Zontes 400G. So simulan na natin. Before we proceed, for the benefit of the others, ni-reset ko both to factory yung dashboard at saka itong Zontes app natin. Before tayo magsimula, there are a few reminders that I would like to recommend if I may. First things first, make sure na yung display natin is naka-max. Yung auto screen off, make sure bago mag-screen time, naka-max 30 minutes para siguradong hindi ma-interrupt from the moment or from the time we start the upgrade. Next, ito yung ating QR code. Alright. Punta na tayo sa app. Isa pang reminder, make sure na naka-on yung inyong DND. For some reason, after trying many times, the only time na in-on ko yung, from the time na in-on ko yung DND, do not disturb, kumagat yung firmware update. So hopefully gumana din sa inyo. Wala namang mawawala kung naka-on yung DND kasi may mga apps na nag-overlay, nakaka-interrupt dun sa upgrade. That's based from my observation. Okay. Zontes app. There you go. So para dun sa app, bind the vehicle. Allow lang natin lahat ng permission. Scan the QR code. Alright, ito yung interface na makukuha ninyo. Now, unfortunately, yung iba sa inyo nakikita dito sa PKE version. Yung nakikita ninyo sa PKE version is 1.1.9 if I'm not mistaken. Dapat ma-update natin yan sa 3.0 dun sa 1.2.5. Simulan natin dito sa pag-choose ng vehicle. Developers, hindi ko alam kung bakit napunta sa 368G yung firmware ng 400G. So if the 400G ka, ito na munang firmware ng 368 ang gamitin natin. I'm not sure if it's the same with the other variants or version 2 if it's the same, pero ito yung naka-resolve sa akin ng issue. Once chosen, upgrade firmware. Ayan. Sa mga naka 1.1.9, ang pipiliin natin yung 1.2.5, upgrade, start download. Ayan, makikita nyo naman, nagsisimula na siyang mag-download, and then once nag-start na yung download, ito na yung gagawin natin. Alright, ito na yung gagawin natin. Turn off the vehicle. Yan. Fully turned off na siya. Nakalock yung position. Dito lang ako. Yan, nakalock yung position. Ito naka-turn off. And then, you can start the firmware upgrade. In my case, hindi ko na kailangan mag-upgrade kasi yung firmware ng Zontes natin is naka-current version na. Pero sa inyo, you just have to proceed. Start. Makikita nyo, nag-signal light. It will take time. Ayan. Nakikita ninyo. Ito yung mahalagang part. Yung sinasabi ko kung saan yung DND dapat naka-turn on kasi minsan pag pumapasok yung messages, yung mga emails, for example, nakaka-apekto siya pag
pagdating sa upgrade. This will take time. I'll pause the video muna. Actually, you know what? While pausing the video, i-unlock ko na yung tatanggalin ko na yung susi, yung battery ng susi natin, ng key fob. So para sa key fob natin, ito lang, kailangan nyo lang tanggalin tong part na to sa battery, because this is a part of the step na gagawin once matapos yung firmware upgrade. Ayan. Tanggal na. Kasi may purpose kung bakit natin tinanggal. I will explain it later. %. May ibang Android version yata or may mga ibang phones na pwedeng parang unlimited yata yung brightness or yung screen lock. Mas maigi kung gano'n na para hindi siya mag-accidentally mag-close. The moment na mag-close yan, most likely mag-fail yung update. So here we are at 25%. Makikita nyo signal lights will keep on flashing. Ayan. $37. So, I'll go ahead and pause the video and then tuloy natin maya. Alright, so malapit nang matapos. We are now 94%. Para sa mga nanonood natin mga kasontes dyan, palike, subscribe naman. Palambing lang mga lods para pag may iba pang update, pwede natin may communicate dito at may lagay natin sa channel. Nga pala, don't forget to join communities, Zontes communities. Napakaganda ng mga feedback. Napakaganda, magaling sumagot yung mga admins natin, yung mga other Zontes users. Nakakapag, what do you call this? Nakakapag-share sila ng mga insights nila kung ano-ano man yung mga nagiging issue na pagdadaanan natin. Alright, once updated na yung firmware, makikita natin dito 1.2.5. Yung sa akin nag-failed na kasi existing na siya. Submit. Oops. Gagawa tayo ng password. Wait lang.
Alright. So, updated na yung firmware natin. Sana hindi malabo to pag nirender ko. Updated na yung firmware natin. Nakapag-set na tayo ng password for the Bluetooth. Ngayon, bago natin i-submit to, para kumagat yung firmware, gagamitin natin yung key fob. Ilalagay lang natin dito para ma-detect nya. And then press start. Ayan, kailangan wala yung battery. Shoutout nga pala kay Sir Mar, siya yung nagsabi nito. Isa to sa mga steps na ibinigay niya kung paano ko nabuo paunti-unti up until the time na nabind ko siya ng maayos. So naka-on na ulit siya, tapos na yung firmware update. Tap on submit. And there you go. Makikita niyo yung vehicle dyan, zone test natin. Sobrang liwanag, sobrang init kasi mga lods. Ayan o, unlock. Lock. Ayan o. Pag nilock mo siya, seat. Nagbukas ang seat. And then, ano pa ba? Tank. Makikita niyo yung tank dyan. Open. So, ayun. That's how you upgrade the firmware, mga lods. Quick review lang tayo. Don't forget yung mga pointers na binigay ko. Makikita nyo yung bulleted kung paano yung steps. At the end of this video,